Magandang umaga. Nais ko lang po ipo-point out itong pangingialam ni Montolpo. Nagpapasip-sip lang kasi ito na baka nanghingi ng pwesto na bibigyan. Akalain mo, yung napaka-traidor ng taong ito. Dati, nung sa panahon ni Duterte, binigyan siya ng pwesto na ambassador at large. Siya pinadala ron sa China. Kung hindi makabat, stikin ko nga. Tapos, dahil gusto niya maging relevant siya, ay gumawa naman ng kwento. So, yan ang ginawa niya ngayon. Ang ginawa niyang kwento ngayon ay nagbanggit siya ng mga pangalan na magkaroon doon na parang destabilization, short of saying na magkukodita. At ang mag-destabilize ay binabanggit niya mga pangalan ng retired officers. May generals at may colonels. Pero may kasamang dalawang abogado na nakita ko, si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Ferdinand Topacio. At ang mga magiging financier daw, magbigay ng budget ay si Sara Duterte, si Pulong, at saka si Chubby Chingson. So, yan po ang mga binabanggit niya. So, special envoy pala siya. So, ambassador siya for public diplomacy to China. Inappoint siya ni Duterte. Tapos, ganon siya katraidor kay Duterte. Grabe itong mga si Ramon Tulfo na to. Kaya, ganon din po sila lahat. O, Jing Onciano, good evening po. Watching from Bahrain. Okay, ikaw ba may-ari ng Onciano Hospital, Jing? Daming Onciano Hospital, medical center. So anyway, nais ko lang banggitin itong ipakita ko yung ginagawa ni Tulfo. Gumawa lang talaga ng diskarte mapansin siya. At hoping na mabigyan siya ng pwesto ni Bongbong Marcos. Ganun po ang gusto niya. Kasi matanda na kasi itong binugbog ni Raymart Santiago dati. O Ramon Tulfo, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current stabilization. Una, ito po ay, kung totoo man ito, nasa loob ng organisasyon na sikreto. So, paano mo nalaman? At walang magtitiwala sa iyo, Ramon Tulfo. Kasi nagtraidor ka na. So, walang magtitiwala talaga sa iyo. So, nagbabanggit siya ng mga pangalan na mag-destabilize. Ito si General Romeo Poques, General Orly de Leon, General Benjamin Magalong, General Johnny Macanas, General Gerald Bantag, Colonel Chica, Colonel Leonardo, Colonel Mitran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chubby Chingson, Rodante Marcoleta, Orlando Ulamit, alias Monk. Grabe mga gumagawa. Nag-imbento ko ng listahan. Ha? Grabe talaga si Ramon Tulfo. Napakasinungaling mo talagang tao ka. Invento ko naman kwento. Tapos, ba't mo sinabi possible financier? Ba't hindi mo na sinabi financier? Ibig sabihin, hindi ka sigurado sa sasabi mo. The fact na gumagamit ka ng word na possible or possibly na maggagasta si VP Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chubby Chingson. Tapos sabi, don't ask me where I got the info. I won't tell. Wala ka naman inimbento mo na yan. You just took the info from your malicious mind. Ganun lamang po ang nangyari dyan. You have a very malicious mind, Mr. Ramon Tulfo. Ito si Rolando ka, nagbanggit lang ako na hindi ka panipaniwala, magsasabi ka DDS. Bobo ka ba, Rolando ka? Ay, wala man ako pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi. Kasi ang utak mo, gusto mo lahat tirahin lang si Duterte kahit fake news. Tigilan na natin ang klaseng ganong style. Magiging totoo naman tayo sa ating mga konsensya. Rolando ka. Nagduka-duka ka dyan eh. Ano kung DDS ako? Kung yan ang tingin mo, may problema ka ba? Ano problema mo? Baka sabihin mo kung mas matalino ka pa sa DDS, hindi. Pwede ka naman umalis dito ngayon. So, Bixby, if there is a confirmed destabilizer
it will be Moon himself. O siya ang nag-destabilize. Kasi siya gumagawa ng kwento. Jing Onciano, sir, maraming salamat po sa inyo. May mga katulad kayong matapang at magiging boses ng bayan. Mabuhay ka, sir. Salamat po. Hindi to pwede yung mga ginagawa ninyo, Ronaldo ka. Kayong mga nagpinklawan ko, no, ng mga BBM, ang nag-imbento kayo sa utak ninyo, nagpipiling yung mga bubo, mga DDS, mga matalino pong DDS. Tandaan mo. Kasi kung matalino kayo, dapat kayo ang nanalo. Kayo ang dapat mamumuno. Di ba? Kung matalino kayo, hindi dapat si Ronald, si Ronald Llamas, dapat siya ng presidente sa ngayon, di ba? Kaya wag mo sabihin na matalino ka. Okay, Marcelino Alnas Jr., watching from Moncada, Tarlac, on the wake of my wife. Ay, ano tag nito? Condolence sa Marcelo. Diyan ka pala sa Tarlac. Ano ba, Ilocano ba diyan o Moncada o Kapampangan? Naimbaga bigat lang o di kaya maya paabak. At saka condolence lang. Rolando ka, huwag kang itanggalin mo sa utak mo yan. Makinig ka lang kung gusto makinig. At huwag mo, ang salita mo kasi didiis ka pala kausing, yan po ay ebidensya po yung pananalita mo na hindi po kayo matalino. Kayo po ay follower ng mga kulto ng mga pinklawan na walang hindi nag-iisip. Tapos Marcelo Alas Jr. Locano Idol. Okay. Naimbaga bigat mga kapsat ko dito sa channel ko. Mga kabalen ko, maya paabak. Okay, so maray na aga sa mga Bicolano na nandito ngayon na sa tingin ko may mga bagyo-bagyo pa, may ulan-ulan pa. Tapos sa mga Visayas, sa mga maayong buntag sa mga Cebuano, sa Bohol, maayong buntag, sa Waray, mga maayong maupay nga aga, sa mga Surigao-non, Maradyaw, buntag, may Maradyaw nga aga sa inyo. Okay. Sa maramay naat sa mga tausog. Okay, so mga mapita sa mga pakat, ago pagari akan, Rosa Barm. O sige. So ngayon, ito po ang tinitingnan natin. Marami nag-imbento. Ito gusto lang to mapansin ni Bongbong Marcos si Montolpo. Tapos si mga kapatid niya na akala mo sikat, piling sikat. FS. Mga Mr. Bendelo. Tsaka mga American citizens. Wala lang tayong ebidensya kay Rapi Tulfo So anyway, ang kasunod natin pag-usapan, sinasabi ko lang naman yan in passing na mali talagang ginagawa ni Tulfo. Unang-una, hindi ka paniwala. Pangalawa, mayroong darating po na rally ng 3 araw ng mga Iglesia ni Cristo. At base sa aking nakuhang informasyon, buong Luzon, mga Ilocano na iglesia, Pangasinense na iglesia, mga Igorot na iglesia, lahat ang mga hanggang Bisaya, hanggang Mindanao, hanggang Bicol, hanggang mga Waray, doon ay dami pong pupunta ng mga iglesia ni Cristo. At tinataya po na in-expect lang naman na mga 2 million sila nandun. Sabi dito na mahilig man lang ito na reliable informant. Yan ang style ng mga lumang journalist. The reliable informant. Kadali sabihin maglagay ng reliable informant. Ito naman si Conte. Si Attorney Conte. Hindi daw sakop ng extradition ng papa-aresto kay Bato. Kasi daw, ICC daw ay hindi siya bansa. So ngayon, ang gusto niya pa sasabihin, pwede kang hulihin na walang warrant sa ating korte sa Pilipinas kung sa ICC manggaling.
kung ikumpara mo, ano pagkakaiba ng pagpapaaresto ng Amerika, kagaya pinapaaresto ng Amerika si Kibuloy din sa Pilipinas, pero dumaan pa sila sa tinatawag natin na extradition proceedings. So nagsampa na ng extradition proceedings laban kay Kibuloy, pero ang problema lang niya ay ang humingi sa kanya pala ay California District Court, and through the US government hiningi siya. At sa ngayon, ang problema nandiyan is nakakulong na siya. So, kahit nakakulong na siya, dinadaan pa rin sa proceedings. Naghihiring pa rin ang korte kung talagang i-extradite si Kibuloy sa Amerika o hindi. Pero mayroong komplikasyon. Siyempre, may kaso pa si Kibuloy sa ngayon, at alam ko na yung mga biktima niya naman dito sa Pilipinas ay ayaw siya ibigay sa ibang bansa. Gusto nila manatili na dito siya nakakulong. So, ganun po. So, depende. Kakausapin na ng Philippine government ang mga biktima kagaya sa Elias Amanda. Anyway, itatrial na naman sa doon. Ibabalik naman ng Amerika sa Pilipinas pagkatapos na sa Amerika. After all, kung makulong siya sa Amerika, parang nakulong na rin siya sa Pilipinas sa ginagawa niya. So, ang gusto mangyari ni Conte, ang bagay na hindi pwede gawin direkta ay gagawin lang indirect. So, indirect na extradition ang nangyari na gusto niya gagawin, na hulihin si Bato at saka idiretso doon sa hindi nadadaan sa korte. Nakalimutan nata niya na kung gagamit ka ng room statute, gagamitin mo pa rin ang Article 59 na nagsasabi, dadaan ka pa rin sa local court. Pero ito po yung ating extradition na treaty. Extradition rules. Para maintindihan mo konti, kasi konti lang alam mo. O ito. Nung klase ka, saan ka ba nag-graduate ng College of Law? O yan ha. Ito po ay, ang pangalan nito, Supreme Court in Bank, AM number 22-0329. Supreme Court. Rules on extradition proceedings. Yan. So, napirmahan ng lahat ng justice ng Supreme Court. Okay? So, applicability. Dito sa basahin nyo, extradition means removal of an extraditee from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities. Sakop pati ang ICC kasi foreign authorities ang ICC. Kaya kita man yung konti. Palawakin mo naman ang utak mo. Kasi pag ginawa mo yan, ibig sabihin, promotor ka po ng violation ng human rights, na hindi mo sinusunod ang karapatan ng tao sa Pilipinas na dumaan sa batas. So, ikaw po ay isang tao na hindi karapat-dapat maging abogado dahil promoter ka ng human rights violation. So, very clear. Nabasa na ba natin? Basahin yung Sinabi sa extradition means the removal of an extraditee from the Philippines with the object or for the purpose of placing them at the disposal of foreign authorities to enable the requesting state to hold the extraditee in connection with any criminal investigation directed against them. So, foreign authorities, kaya sakop po yan. Miss Conte. Pareho po niyan ang sinusunod po nating batas, Miss Conte. Sa Section 1, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property. So, hindi po sila ma-deprive ng liberty si Bato. Without due process of law, dadaan ka sa batas kung walang batas. Ibig sabihin, dadaan ka sa batas. And nor shall any person be denied the equal protection clause. So kung ano ang batas na magpapabor na binibigay sa extraditee dahil sa warrant of arrest sa ibang bansa, dapat patas din ang pagtingin ng ating korte sa mga tao na gustong kukunin ng ICC kasi dadalhin din sa ibang bansa. So anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba lang, yung pinanggalingan ng isa sa ICC, yung isa sa ibang bansa. Pero ba't din pare-pareho silang mga tao na Pilipino na dito
kukunin sa Pilipinas. At pare-pareho silang may warrant of arrest. So, anong diferensya ng warrant of arrest galing sa Amerika at warrant of arrest galing sa ICC? Pare-pareho lang warrant of arrest yan. Kaya hindi mo pwede sabihin special favor kay Bato kasi ICC siya. Hindi po pwede. Kapag ang batas po ay hindi nag-uuri, huwag kang mag-uri. Ang tawag namin sa English yan, if the law does not distinguish, don't distinguish. Okay? So ngayon, ang pinagbabasihan niya sa pagsasalita ng ganon ay yung article, Republic Act 9851, Section 17. Basahin natin ang Republic Act 9851. Ito po yan. Republic Act 9851. Yan, ito. So, yan. Pero, Section 17 ang pinagbasihan. Tingnan mo natin sa taas. Republic Act 9851. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Punta tayo sa Section 17. Jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined in and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. So, ang Estado ng Pilipinas ay pwedeng maglilitis at maghusga sa mga tao, kahit military man siya o civilian, basta na akusahan o suspetsahan siya nag-commit ng crime sa ilalim ng nitong batas na ito, na kasama dyan ang crime against humanity. Kahit saan pa nagawa ang krimen, kahit sa labas pa ng Pilipinas, basta siya ang akusado ay Pilipino, o di kaya ang akusado, kahit hindi sa Pilipino, narito siya sa Pilipinas, present in the Philippines. O di kaya, pangatlo na kondisyon ay ang kasalanan ay nagawa niya laban sa Filipino citizen. Next paragraph. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of the crime punishable under this act. Sabi niya, kung minsan, sa ngalan ng katarungan, pwedeng ang Pilipinas ay magparaya na lang, hindi na mag-imbestiga. Kung sa patungkol sa krimen ito, if another court, that includes international court or international tribunal, is already conducting investigation. Kagaya sa ICC, nag-conduct ng investigation at nagpo-prosecute na. Pero may kondisyon na pag ganon, hindi ibig sabihin, pwede nang hindi siya mag-imbestiga ang Pilipinas. Bagkos, ang gagawin niya ay, sabi niya, the authorities sa Pilipinas may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines. Pwede nang isuko or pwedeng extradite ang tao na nasa Pilipinas, or to appropriate international court if any, kung mayroon mang international court, or to another state. Ibig sabihin, ito, extradition ito, pursuant to applicable extradition laws and treaties. Ngayon, kung ipasa mo at nakatingin ka lamang sa International Criminal Court, hinahanapan pa rin ng treaty. So, hindi mo pwede gamitin ito na kara-kara mag-surrender. So, ngayon, bakit nilagay ito ng batas? May surrender. At may hindi, basta, may surrender. May, ibig sabihin ng may, pwedeng hindi, pwedeng gawin. So, surrender. So, may surrender. Ano, bakit nilagay ng batas may surrender? Ang rason po niyan ay sapagkat sa extradition po na batas, hindi pa naman po lahat ay nagpapa-aresto. Merong ibang mga ini-extradite na nagsumusuko na lang. Kaya ibalik natin uli yung extradition proceedings na inangat ko kanina. Ito.
Ayan ang extradition proceedings. Binalik ko kayo dyan. So, titingnan natin sa Article 5, Rule 5. Rule 2, Rule 3, haba nung ano. Rule 3, ang piyansa, bail. Tapos Rule 4, provisional arrest. Rule 5. Ang Rule 5 po, patungkol sa voluntary surrender. Ito yung tinutukoy na surrender. Kung sumuko yung si Duterte o kung sumuko si Bato, saka pa lang pwedeng isurrender. Kasi nakalagay dito, kung sumuko na ang tao, papipirmahin na siya pati abogado niya at hindi na magkaroon ng extradition proceedings. Nakalagay niyan. Tapos nakalagay dito, pagkatapos kung sumuko, magpapalabas kagad ng utos ang korte, directing the appropriate authorities to implement the extradited surrender to the requesting state and dispensing with the filing of a petition. Hindi na magsampa ng kaso ng extradition. Basta sumuko. Yan po ang tinutukoy kung bakit may salitang, may sinasabi na salitang may surrender or extradite. So, intindies na? Siguro, naintindihan na ni Atty. Conti ito. Konti lang kasing alam mo eh. Yan ang problema sa iyo eh. Hanggang dyan na lang ha. Maaga pa naman at siguro sana hindi kayo mababasa ng ulan. Si Jorem, naimbang ang bigat, Mo Kabsat, Doc Engineer Toto, Bixby, and Atty. Conti can destabilize the Titanic again simply just by blowing at it with their lips. Best regards to you always, Sir Toto. Salamat, Bixby. Marcelo Alnas, Sir ulit, Kabsat, naimbag na bigat mo, Kabsat, at ano na lang, condolence na lang sa buong pamilya mo dyan sa Tarlac. Saan ka ba sa Tarlac? Sa Ramos, may ginawa po akong bilang engineer, may ginawa akong bahay dyan, 4 stories. Sa Ramos, Tarlac, pagpasok sa paloob galing highway, sa bandang kanan. Yan ang ginawa ko bilang engineer. Sir, maraming salamat po sa inyo. May mga katulad kayong matapang, Jing Onciano, Roland Duca. Okay, so yan na po ang masasabi ko. At salamat naman, ako'y dito taga-correct lamang ng mga ginawang mali ng ibang mga abogado. Na dahil sila'y interesado, pinipihit ang batas para pumabor sa gusto nila. Yan po. So, I want this all lawyers know na wala pong sinabi ang Supreme Court na magkaiba ang sitwasyon kung sa ICC o kung hindi pare-pareho po yun dadaan lahat kasi nga sa Rule 1 Rule 1 Section 2 sa definition nakalagay sa paragraph E na ang purpose ng extradition ay para kunin ang tao sa Pilipinas at isuko at the disposal of the foreign authorities. Ganun pong eksaktong salita. Kaya don't belabor. Kung mamimilit pa sila, lahat po ng abogado na magsasabi na iba ang extradition kaysa ICC na warrant, well, let us test the case. Magsasampa po ako ng disbarment for gross ignorance of the law sa lahat ng mga abogado na magsasabi na hindi na kailangan dadaan sa korte. Okay? Okay, magandang umaga po.